Uy, hello guys. Siguro nagtataka kayo kung bakit mukha ko agad as in video na nagsalita ako na ang nag-flash dito sa gawa ko. Um, Kasi, syempre parang nakakaumay naman, di ba, kung puro pictures yung makikita nyo. Syempre, parang mas maganda naman kung na ako bilang yung gumawa ng video na ako mismo nagsasalita din. Tapos, syempre, mag-flash din ako ng picture, pero hindi yung katulad nung inedit pa sa Movie Maker. Si mga ganon. Basta, pag naglaon yung video na gawa ko, mag-enjoy kayo siguro. Tapos, well, yung iba tatawa-tawa siguro. Basta yon. Basta, sana mag-enjoy kayo pag napanood nyo na yung video ko. Basta makikita nyo naman simula nung baby ako hanggang ngayon. Hanggang itong present life ko. Yun. Tapos marami akong i-share, marami akong ikwento, basta abangan nyo na lang. So, yun. Bye-bye. So, hello ulit, guys. Hello ngayon, mag-flash na ako ng mga pictures nung simula nung baby ako, basta mag-start ako na, basta, makikita nyo naman eh, basta i-explain ko na lang every picture na makikita nyo sa videong to. Actually, hindi na ako mag-e-edit ng Movie Maker talaga kasi parang hassle pa eh. Hintayin mo pa siya mag-save, i-edit mo pa. At least, well, pag video, well, ito na lang, i-flash mo na, papakita mo na lang. Iyon. So, sana magustuhan nyo. Iyon. So, yung first picture na i-flash ko is, ayan, ito. Ayan, ha. Yan yung first picture. Well, nakita nyo doon, binibinyagan ako. Ayan. Nasa simbahan kami. And then, yun. Susunod kong picture dyan is yung yan, first birthday ko na sinelebrate dito sa bahay namin. Kita nyo naman, oh. May lechon pa. Then, ayan, nandyan yung lola ko, yung tito ko, ninang ko, mga pinsan. Ayan, nandyan sila. Tapos, ayan, nakita nyo, may hawak akong mic. Ibig sabihin pala, bata pa lang ako, senior na ako. Then yan, ate ko, ay, joke, mama ko pala yan. Kasama, ayan, ako, yung bata ako, pakuya-kuya-kuya lang ako sa upuan. Then, ayan, favorite ko nun si Jollibee, as in, super favorite ko siya. Kaya, ayun, nakita ko siya sa Batibot, pinuntahan ko. Then, eto, ate ko, favorite ko yung kapatid kasi siya yung close ko. Then, ito si kuya ko. Hindi ko siya masyadong close eh. Ayun. Tapos, ayan, first walk ko na yan. First walk ko as a baby. Diba? Saya-saya. Part of development yan. Yung syempre, nakita mo, unang walk mo. Unang walk. Parang, saya-saya. And then, eto, nagsanto ninyo ako dito. Hindi sa kalubang. Parang, sabi kasi nung bata ako, may resemblance daw ako ni Santo Niño. Kaya yun. And then, yan, first day of school. Papasok na ako sa school. Kindergarten. Syempre, nandun yung pressure, kinakabahan. Tapos, pero syempre, na-overcome ko naman yun. Kasi naglaon yan. May mga friends na ako. Okay naman. Tapos, ayan, may activity sa school. Kaya, yun yung itsura ko. And then, ano sunod dyan? Yan, swimming na pala. Swimming na ng aming family. Parang reunion yung naganap dyan eh. Ayun. Masaya naman. Pagka nasa family ka, masaya. Siyempre, hindi naman matatago na masaya ka. Then yun, kuya ko, tsaka papa ko. Yun lang. Yun. Bakit ko share pa yung mga video, yung mga pictures. Siyempre, parang, di ba, pag nakita mo na simula nung baby ka pa lang hanggang until siguro ngayon, siyempre makikita mo kung ano yung development, yung nag-develop sa sarili ko na siyempre may intindihan nyo na kung bakit ganun pala yung kinahinatnan, bakit ganito si Paolo ngayon. So iyon, parang siyempre, di ba, kung iisipin, di naman talaga ako yung tipong tao na well, nung bata, rude, yung napakasalba. Hindi, ako yung parang tahimik lang on one side and then suddenly changes nito, tumanda na
bigla, naging madaldal na si Paolo, naging ganto na, ganyan, makulit na, hanggang sa yun, ang dami na improvements yung nangyari. And then, ayun, parang, di ba, well, hindi naman talaga masasabi na kung ano yung ugali mo ng bata, siya rin magiging ugali mo pagtanda. Siyempre, mag-iiba yun. Siyempre nga, part of development, part of human development is that sudden changes inside your mind. Siyempre, sa puso din. Hindi lang, siyempre, physically magbabago. Siyempre, mentally, psychologically, magbabago talaga siya. Then, ito it's like yung batch ng picture, yung ngayon na, as in yung now na. Well, ayoko na masyadong magkwento nung sa side nung batang-bata pa ako. Siyempre, ano pang i-expect nyo na ikukwento ko, 'di ba? Parang, hello, napaka-detailed ko pa siya ipukwento na ganito nung bata ko, na ganito ko, na ganyan ako. Pero sige, magbibigay lang ako ng brief na, nung bata kasi talaga ako, ano ba masasabi ko? Wala, ayun nga, tahimik lang, tas one-sided lang ako, hindi talaga masyadong tapos maano lang ako, makaibigan, makalaro, ganun lang lagi ako nung bata ko. Then ang hilig ko magsasali sa extracurricular activities ng school, talagang yun hindi na talaga natanggal sa akin na active ako sa extracurricular. Then, ayun lang, parang yung kabataan ko is masaya, na medyo malungkot. Malungkot kasi syempre, wala kasi, ni isang beses hindi ko na-experience nung elementary ako. Lalo na nasa Catholic school ako, hindi ako na-experience na matataas yung grades ko talagang, lagpakan talaga. Hindi naman lagpakan, as parang, mapababa lang siya. Kung baga, pag tinignan mo yung grade slip, yung grade card, parang, di ka masasatisfy kasi sobrang baba nung score. Tapos, ayun, ewan ko, hindi naman ako emotionally disturbed. Kasi, talagang ganito lang talaga ako. Ganito na, yun. Tapos, about naman sa family, actually, ang lagi ko lang kasama sa bahay no kabataan ko is mama ko tsaka ate ko. Kaya, diba't nasabi ko nga na close ako sa ate ko. Na ganun. Na hindi ako masyadong close sa kuya ko, sa tatay ko. Basta mama ko lang tsaka ate ko lagi kasama ko. Kaya siguro, inisip ko na lang, siguro kaya naging ganito yung outcome ngayong present ko. Na parang medyo, alam nyo na, medyo tagilid. Tapos, ngayon, tas parang, syempre, di ba, kung nandyan yung tatay mo na naka-standby sa'yo, talagang nakaalala, siguro, hindi ganito yung life ko ngayon. Pero, as is naman sa tingin nyo ba kung nandito yung tatay ko, kunyari, sa amin. Tas, everyday, ako, parang akong soldier na laging binabantayan, laging parang na laging dapat alert ka 24 hours, ganun. Sa tingin nyo kaya magiging ganito ako na parang okay, nakikipaghalubilo ba ako sa inyo na ayos? Siguro basang ulo ko. Ayun, then at least ngayon, masasabi ko masaya yung naging buhay ko kasi at least, hindi ako yung tipo ng tao na snob, yung talagang na-develop sa akin na Paulo, hindi ka dapat maging ganito, dapat hindi ka maging snob. Dapat ikaw yung tipo ng tao na hindi ka nila kakatakutan, malas mo sa pakikilalanin kasi gusto nila maging friends kayo, mga ganun, things like that. Then, yun. Then, ito na. Yun na nga, yun lang yung past life ko. Parang, ayoko na talaga i-detail kasi, ko i-detail ko, mas tatagal pa tong video na to. Then, yun na. After ng past life ko, yung talagang batang-bata pa ako, yung present life ko na, nauso ang selfie kay Vice Ganda. Kaya ito,
may selfie ako na picture talaga. Nakakahiyaman. And then, yan. Ito pala, this is the first time na sumali ako ng CITHM Idol. Ayun, kasi sa kabutihang palad naman is first runner-up ako sa competition na yan. And then, yung susunod dyan is, alam po, i-photoshoot ko na. Ayun, tama nga ako. Photoshoot ko na ng CITHM Idol 2012. Bali, pangalawang sali ko sa CITHM Idol. Ayan, dito na grand champion na ako. And then, actually, hindi lang yun yung mga singing contest na sinalihan ko. Sumali din ako ng Prisaa, ng, ano pa bang singing contest yun? Basta may mga singing contest kong sila. Ayan din, selfie pa rin. Then, sunod dyan, ayan, Lycean Idol. Yun, buti na alala ko. Lycean Idol, sumali din ako niyan. 2013, ako yung naging participant noon, nung time na yan. Well, hindi ako pinalad na makapasok ng top 3. Kasi, ewan ko, sabi nila may rumors daw na naganap. Pero yun, ngayon, di ba, makikita nyo na, well improved na si Paolo. Talaga namang, alam niyo yun, yung, hindi na siya yung nahihiya, kasi talaga, mahihiyain ako. Well, ngayon, hindi na talaga mahihiyain. As in, talaga, lahat na, sinalihan. Para lang, siguro, hindi naman para makakatch ng attention, kung hindi, mapakita ko lang kung ano talagang ako, na talagang, hindi nahihiya talaga, talagang okay na, outspoken na, talagang very, very, na ako, alam niyo, straightforward na sa lahat ng bagay. Then, yun, pagdating ko sa Lyceum, ayun, dyan na talaga, dyan na naging masaya. Pero well, walang papalit sa kasiyahan ng high school talaga. Hindi mapapalitan ang saya ng high school ng college. Kasi sa college, medyo, alam niyo, sakit na sa ulo, ang dami na responsibilities na kailangan mong ayusin. Pero nung high school, di ba, happy-go-lucky ka lang. Ang saya-saya talaga. Ang dami kong friends nung high school, yun talaga. Nung high school ako, well, masasabi ko, eto na ako talaga. Matured na mag-isip, hindi na yung type ng tao na makikipagharutan pa, mga gano'n. Lagi on a serious side na ako palagi. And then, yun na nga, pumasok na ako sa Lyceum as a Lycean. Siyempre, sinabi noon na dapat, as part ka na ng Lycean family, dapat may sa puso mo na Lycean ka. Kaya nga nagkaroon tayo ng I am a Lycean, di ba? Na sinasabi na dapat innovative ka, articulate, morally upright, tapos, tapos dapat nakaka-ano ka ng leadership, tapos environment sensitive ka, tapos, ayun, basta, syempre hindi ko naman sa ulo yung I am a Lycean, di ba? Kaya, alam mo na yun na dapat isa puso mo na lang. Well, ayun, ito yung next picture na, yan, kasama ko yung, mga kasama ko sa council. And then, ayan, kasama ko sila sa council nung part ako ng CITHM Council. Then, ito, sumali ang Lyceum Concert Singer sa Awitin kay Gleen, Season 2. Bali, nag-second runner-up kami dyan. Ayun, syempre, sobrang saya dahil nakapasok kami dun sa top 3. Syempre, hindi naman inaasahan na as a Lycean, ako, mahina yung loob ko na makakapasok kami ng top 3 kasi parang ang gagaling nung kalaban namin doon sa Awitin kay Gleen. Kaya, ayun, hindi ko na inaasahan na, second place pa kami, ang galing. Well, ako ngayon, siguro, ngayong present, ang may share ko lang is, ayun, ang daming nagbago. Parang, naging, ngayong present na 3 years consecutive 3 years consecutive part ako ng CITHM Student Council na 2 years ako naging CITHM Student Council Hotel and Restaurant Administration Representative. Parang yung trabaho, yung pressure, wala pa. Well, hindi ko maramdaman talaga yung pressure kasi nasa mababang posisyon lang talaga ako. Well, ngayon nag-third year ako, naging president na ako ng CITHM Student Council. Ang hirap. Swear, ang hirap pala talaga niya. Alam mo yung nakaka-haggard, nakaka-stress, mga ganun. Well, sinasapin pa ng OJT ko na
isa pa sa mga nagpahirap ngayong present life ko kasi, well, hindi ko naman inaasahan na mapupull out ako dun sa pinag-OJT-han ko and then magkakaroon pa ako ng sanction. Basta yun, ayoko na lang ikwento kasi parang sa akin, ang hirap ang balikan kasi nasa Tagaytay ako, iyak talaga ako ng iyak, hindi masaya as in, kahit nag-OJT ako, saya-saya sa OJT, pero hindi talaga masaya totally. Ngayon ko na lang na-experience yung saya na OJT nung lumipat ako sa Microtiles, sa Santo Tomas, sa FPIP, na alam mo yun, yung mga tao doon, sobrang bait compare sa mga tao sa Tagaytay. Well, yun. Siguro talagang environment, talagang yung sa environment mo mismo, doon mo maaano na ang hirap makisama, ang hirap ganyan. Then, ayun, yun nga, balikan natin yung topic na, ayun, president ako ng council. Ngayon, syempre, ang dami kong projects, ang dami kong gustong iparating sa mga CITHM na dapat, na being a CITHM student is being responsible. Pero paano ko naman may address sa kanila? Hindi ko kaya, ang hina ng loob ko na hanggang ngayon, alam niyo yun, yung takot, natatakot sa dibdib ko is nandun pa din, hindi siya mawawala. Then, ayun, mga friends ko na sinasabi nila na dapat, Paulo, matapang ka. Well, oo, given, matapang talaga ako. Pero, at least, as is, na hindi ko magawa sa sarili ko na ayun, hindi ko magawa yung ugali kong outspoken kasi ewan ko, hindi ko feel. Tapos yun, ang saya-saya. Masaya lang talaga, college, high school life, pero high school life, nothing changed. Talagang define happiness. Doon, ang dami ko friends, like, well, wala kasi akong picture nila. State ko na lang yung name. Sila Apple, sila Marts, yung mga classmate ko nung 4th year ako, Sapphire, na basta lahat sila naging ka-close ko. Pero well, yung 2 persons na yun, yung sinabi ko yung name, is talagang sila talaga yung naging best friend ko nung high school. Ako talagang masaya lang. Then, ngayon, siguro, kung pag-uusapan naman ng love life, well, medyo lumagpak dahil, sabagay, kung ikukwento ko naman, well, lima. May 5 na akong love life. Yung isa dun is, girl, and then, yung sumunod na 4 is, puro boys na yung sumunod. Ewan ko, bakit ako naghanap ng boyfriend? Ano nga ba ang dahilan? Hindi ko rin alam eh. Kasi, ewan ko, siguro sa girlfriend ko hindi ako naging masaya. Ewan, kasi 5 months lang kami, 4 months. Ayun, well, yung sa mga sumunod, medyo, ang seryoso lang talaga dun is yung huling-huli. Dahil umabot talaga kami 1 year and 10 months. Kaso, well, ewan ko kung ano nangyari sa akin. Bigla yatang nag-iba ihip ng hangin ng utak ko. Basta, hindi ko maintindihan. Tas, until now, siguro, loveless ako. Masasabi ko loveless ako. Pero, there's one guy na, ewan ko, sabi niya kasi sa akin, basta, hindi kami magmamadali. Yun, sabi niya lang sa akin na, basta, pero, alam niyo yun, iba yung happiness na nabibigay niya sa akin, hindi siya common happiness na nakukuha mo. Pag kunyari, ikaw, isa kang ganito, binigyan ka na candy, ang saya-saya mo niya, di ba? Siya hindi, iba yung talaga yung happiness niya. So, siya si Jay. Si Jay siya. Ito siya. Ayan. Ayan si Jay. Ewan ko, siguro para sa akin, masaya siyang kausap, masaya siyang kasama. Kahit once pa lang kami nagkita, ang saya. Ang saya ng experience na nagkasama kami. Ngayon, parang masasabi ko na dito ang saya ko. Parang nabuo yung, hindi ko naman masasabing nabuo yung pagkatao ko na ganun. Basta ang saya lang. Well, hindi ko siya masasabing kasama siya sa future ko na, well, being a HRA student, well, syempre masasabi mo na managerial position yung gusto mo marating sa buhay, di ba? Ayaw mo naman syempre na mababang level of position ka lang mapapapunta. Syempre mag-a-assume ka ng managerial, supervisory position. Ayun.
Well, yun nga, sabi niya, well, i-include ko siya sa future, sabi niya. Well, ako, hindi ko naman, i, parang hindi ko iaano yung utak ko na dapat i-motivate ko yung sarili ko na kasama siya sa future. Hindi. Kasi, alam mo yon, life is not permanent diba? Sabi nga nila, life is not permanent. Hindi lahat ng nasa buhay mo ay permanent. Parang, unti-unti, maglalaho din yan isa-isa nga lang, hindi yung sabay-sabay. Kasi 'di ba? Kaya nga inisa-isa kasi para makaramdam ka nung alam mo 'yun, yung kalungkutan, yung guilt. Kasi 'di ba? May isa pang kasabihan na experiences is the best teacher in your life. 'Di ba? Parang sa lahat ng na-experience mo, yun yung pinakamagandang siguro aral na natutunan mo na dapat hindi ka aasa na ganito, dapat hindi mo na dapat gawin to, yung mga ganon, di ba? May, para naman ako naiiyak. Hirap. Hirap kasi mag-video talaga eh. At parang nakaka-conscious, pero well, ito na, naidiretso ko na nga, di ba? Kasi yun na nga, back to the topic na ang hirap talaga na mararamdaman mo na pag iniwan ka, ang sakit-sakit, mga ganon, mga things like that. Pero syempre yun nga, experience mo, yun yung makapagpahubog sa'yo, yun yung magde-develop sa'yo na, well, tao ako. Ibig sabihin pala, sa lahat ng na-experience ko, mas lalo ako nagiging tao. Well, hindi sa physically changes na tao ka talaga, na lumalaki ka, tumatanda. Well, yung mind. Doon mo masasabi na, doon ka nagmamature, doon ka nag-nurture, na yung environment mo hindi na ganun katulad nung dati nung bata ka pa na maglaro ka lang, musmus na bata, masaya ka. Ngayon iba na. Ngayon, well, for me, life is not unfair. Actually, fair talaga yung buhay. Kasi, di ba, kung hindi naman fair ang buhay, parang, ayun, ano ka lang, eto ka lang. Yan lang. Pero 'di ba, ang masaya mabuhay, swear. Parang ako for me, starting of na bata ako hanggang until now, hanggang siguro sa future, well, masasabi ko ang saya-saya ko kasi ako talaga sa sarili ko, well, I'm not 100% na totoo pa sa sarili ko dahil hindi ko pa ma-share sa family ko kung ano yung situation ko right now, ano kami, nitong guy na finlash ko kanina. Ayun. Well, in time, siguro masasabi ko na din na eto ko magagawa ko, di ba? Pero, ayun, basta life is being happy. Yun lang. Parang, hindi mo kailangan ng material na bagay, tao man, o kung ano man, para maging masaya. Well, for me, happiness is being you. Kung ano ka, maging masaya ka. Kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos, maging masaya ka. Kasi, hindi naman ibibigay sa'yo yan ng Diyos kung hindi ka magiging masaya. Ngayon, diba? So, sana, after this video, ma-realize ang bawat isa na hindi lahat ng tao ay nakatulad ko is pinaparusahan ng Diyos dahil ganito ako, kundi dahil ito yung binigay sa akin ito yung binigay na kapalaran sa akin may magagawa ba ako, 'di ba? Well, kung actually sinasabi ng karamihan na this is a mortal sin na makipag-relationship sa same sex. Pero ano naman masama, 'di ba? Sabi nga sa psychology class natin is, if you're not happy with the opposite, go with your kaparehas, 'di ba? Parang ano ba, dun ka ba makakahanap ng satisfaction sa kaparehas mo or sa opposite, 'di ba? Yun yung sinabi Parang as long as wala kang natatapakang iba, as long as na masaya ka, as long as wala kang
sinasagasa ang damdamin ng tao, well, you must continue what you've started. Diba? Parang hindi naman problema yung pagiging bisexual. What's wrong with that, 'di ba? Parang, hello, bisexual lang ako. Hindi naman ako halimaw. 'Di ba? Tao pa rin naman, 'di ba? So ayun. Well, basta in the future, I see myself na successful, na masaya with him, siguro, syempre, wala pang kasiguraduhan, di ba? But since, sabi niya sa akin, sama ko siya sa future, here, sa video to, ayun. Ayun. Di ba? So, yun. Sana nag-enjoy kayo dun sa video na, dito sa video ko, na ginawa as part of partial fulfillment dito sa general psychology natin kay Miss Feliz. Sana nag-enjoy kayo. Sana hindi lang puro katatawanan yung natutunan sa video to, as well as syempre ma-internalize nyo na si Paulo pala nagkaganto dahil ganto ang nangyari. 'Di ba? Parang ayon. So syempre hindi dito matatapos yung video na syempre baka sabihin nyo naman, parang, ay, ano ba yan? Yun na yun. Di ba, syempre, ano pa bang meron ako na kaya ko pang i-share? Syempre, di ba, hindi naman face value dahil kita-kita nyo naman, wala nang face value, di ba? Ayun, siguro talent ko na lang. As a singer, siguro, well, sa dulong part siguro ng video na to, I will make a video na nakanta ko. Then, ayun. Basta, well, sana na-inspire kayo dun sa ginawa kong video. Then, yun, sana nasiyahan naman kayo kahit papano. So, ayun, thank you sa mga nagtsaga. Basta yung video ha, sa dulo lang yun. Patayin nyo na lang. So, hi ulit guys. Ito na yung last part ng video ko na, yun nga, sabi ko nga, diba, magagawa ko ng song cover, dadagdag ko dito sa video na ginawa natin para psychology. So, yun, kakantahin ko dito is My Love Is Here by Eric Santos. So, hope you guys like it. Words, nothing but words for me to show how much my love for you unfolds. Through troubles and fears, this love is so real, and I need you to know, even though we're far apart, you're right beside me in my heart. Don't you know my love is here? Don't you know my love is real for you? You should know by now, this much is true. My love is here for you. Time, nothing but time to make up your mind. I give you all that you need. I want you to know I'll never
Bye-bye!